Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng krisis sa Middle East na maaring makaapekto sa global oil supply. Ayon sa mga ulat, maaaring tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo. Dahil dito, kumikilos na ang gobyerno upang mabawasan ang epekto nito sa mga motorista, commuters at sa buong ekonomiya ng bansa. Kabilang sa mga planong hakbang ng pamahalaan, ang posibleng pagbaba ng fuel excise tax, fuel subsidies, cash assistance sa mga apektadong sektor at mas mahigpit na pagbabantay laban sa hoarding at profiteering. Layunin ng mga hakbang na ito na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Samantala, patuloy ring minomonitor ng pamahalaan ang kalagayan ng mga Pilipino sa Middle East at handang tumulong sa mga nais ng umuwi sa Pilipinas. Panoorin ang buong detalye sa video na ito. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan,
Hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. The Philippines is a founding member of the United Nations. We have been, we signed the UN Charter in 1945. We now are entering our 80th year of being a member of the United Nations. And also, as you know, this is the 80th anniversary of the United Nations. The President will most likely stress the Philippine commitment to multilateralism and adherence to international law as the means for promoting international peace and security. And I believe he will stress the role the Philippines has played in promoting these two important aspects through various activities. He, of course, will also most likely stress our commitment to promoting sustainable development. And in this regard, not only a commitment to development issues, but also addressing key let's say, challenges of today's world, which means, for example, climate change, climate security, the importance of assisting developing countries to undertake adaptation and mitigation responses to climate change. Also, again, adhering to a rules-based international order is very important to the Philippines. And also, he will most likely emphasize the importance of multilateralism and how it relates to our partnership with states, especially countries, like-minded countries which share our priorities, for example, on development and also promoting peace and security. He will, of course, be addressing the Commission, the CSW 70. The CSW is the principal UN or intergovernmental body dedicated to promoting gender equality and also promoting women empowerment. And with these two basic goals, the Philippines has been a very active participant in the CSW. And the presence of the President here to speak at the CSW 70 is a further reflection of the strong commitment of the Philippines to promoting gender equality and women empowerment. And as you probably know, the Philippines has been also very much involved in activities promoting justice for women, equality. And of course, one of our main activities the previous year was to host a conference on women, peace and security, emphasizing the vital role of women and girls in the promotion of peace. Mahalaga ito because this will give an opportunity for the Philippines to express at the highest level our concerns on international issues, but more importantly, the priorities of the Philippine government, for example, economic development, addressing climate change, promoting peace and security, all of which will redound to the benefit of the Filipino people, our interests. Because ultimately, what we do in the United Nations is really to promote the interests of the Filipino people.